So hindi po pagtatagal mga kapatid, basahin po natin ang text po natin for today. Sa Ephesians chapter 5 verse 18, nasabi po ng ating Panginoon, "Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu." So basbasan po ng Diyos ang talatang ito. Ayan, tayo po yung mga kaupo na po mga kapatid. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin sa araw na ito ay pinamagatan pong PK. Ayan, so sa picture po ba, may idea ba kayo kung ano yung PK? Ayan, PK. Malalaman po natin mamaya ano pong ibig sabihin po niyan. PK. So, ito pong picture is nakuha ko po sa isang movie na yan po yung title, PK. Isa po siyang Bollywood or Indian film ng title po is PK. So, ano pa po ba ang isang kahulugan po ng PK para po aware po ang lahat? Okay. Ang PK po, yan, next slide. It is derived from the Hindi phrase PK, na ang ibig pong sabihin ay drinking. Hindi lang po ito literal na tayo po ay lasing pagdating sa alak, sa world, mga kapatid. Kung hindi, ang gusto po iparating sa atin dito nating Panginoon na lasing tayo sa mga bagay na hindi related sa Diyos. Ibig sabihin, mas sobra nating natutuunan ng pansin kesa po sa ating Panginoon. Halimbawa po mga kapatid, sabi ko nga po, hindi po ito literal lamang na alak, kung hindi yung mga bagay na hindi related sa Diyos. Ano-ano po ito? Sobrang babad saan? Trabaho. Yan, ultimo Sunday, kinakain yung oras para lang makapaghanap buhay. Ano pa? Sobrang babad saan? Sa paghahanap ng pera. Diba? Kung saan may pagkakakitaan, sige lang. Kahit masagasaan ang oras para sa Diyos, sige lang. Ibig sabihin, masyado na tayong lasing pagdating sa kayamanan dito po sa mundo. At ano pa? Problema. Lasing sa problema, yun at yun na lang ang laging naiisip na nagiging hadlang sa araw-araw natin na pagsunod sa ating Panginoon. Ano pa po? Babad saan? Lahat for sure meron account. Ano po yun? Social media. Amen po. Sino po may Facebook? Instagram, YouTube, TikTok, at iba pa. Mga kapatid na kung saan, sobrang babad tayo, sobrang lasing na lasing tayo sa mga ganyang bagay. At ano pa po mga kapatid? Pagpupuyat. Amen? Pagpupuyat sa mga bagay na walang kabuluhan. Na kung saan po mga kapatid, ito po yung nagiging reason kaya unti-unti din tayo na lumalayo po sa ating Panginoon. Na ibig sabihin lamang po nito mga kapatid, nagiging kampante na po tayo. Paano tayo nagiging kampante pagbabad tayo sa mga ganong bagay? Ito po, ang observation ko lamang din po mga kapatid. Tuwing kailan nagkakayayaan mag-inuman sa labas? Anong araw? Pag dito po sa Pilipinas is, kung hindi Friday, Saturday. Di ba? Kasi bakit? Bakit? Kasi alam na kinabukasan ay walang pasok. Kaya kampante na walwal dito, walwal doon. Gastos dito, gastos dyan, inom dito, inom dyan. Kasi nga kampante siya na wala namang pasok bukas eh. Wala namang masasagasaan bukas. Di ba? Na kahit magpuyat ako, may oras ako para makatulog. May oras ako para makapagpahinga pa. Amen? Na kung saan po mga kapatid, nakakasira po ito ng relasyon po natin sa ating Panginoon. Sabi nga po mga kapatid, halimbawa na lang din po or tanong para po sa atin. Dumadating po sa church po natin, nagkakaroon po ng bakasyon ang Bible study pag December. Amen? Ang question, pati ba ang relasyon natin sa Lord, bakasyon? O wag na lang po dun sa nagiging bakasyon natin sa December. Ang Bible study natin, every other week.
Baka pati relationship natin sa Lord, every other week na lang din. Masyado na tayong kampante. Na nakapakinig naman ako ng salita ng Lord ngayon, next week, pahinga muna. Kasi nakapakinig naman ako eh. Baka sobra na tayo sa ganyang pakiramdam po mga kapatid. Alalahanin po natin, ang Diyos po, malapit na pong bumalik. Amen po ba mga kapatid? Na kung saan po mga kapatid, marami nang pinapakita ang sign ng ating Panginoon. Andiyan po ang gera. Kagabi po habang nag-aaral ako, nabasa ko, may lindol na naman po. At sabi nga po, ito po yung mga bagay po na hindi natin may iwasan na sign na pinapakita sa atin na malapit na pong bumalik ang Diyos. Sabi nga po mga kapatid, pag ando doon po nakabante ang lahat, magugulat ka, sudden destruction will occur. Sabi po mga kapatid, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, sabi po dito, kapag sinabi ng mga tao tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. So ibig sabihin, kung kailan kampante ka, magugulat ka. Biglang darating ang kapahamakan. Amen? Nanonood ka ng TV, nagpupuyat ka, kung ano ang ginagawa mo ng higit sa Diyos, magugulat ka. Maririnig mo trompeta pero nakatingala ka na lang. Kasi bakit? Lahat ng mga kasama mo, kinuha na lang. At sabi nga po dito mga kapatid, at binanggit ko kanina, ang title po natin ay pinamagatang pong PK. Pero ano po ba talaga ang PK? Ito po ay isang paalala lang po sa atin. Na ano po? Pakita po natin. Ang PK po ay panganib sa kakampantihan. Meron siyang danger. Merong panganib. So yan po ang title po natin, PK, panganib sa kakampantihan. Amen? Sa binasa po natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, sabi nga po dito, sa at piska, tiwasay ka, sudden death will occur. Sabi nga po dito, may panganib sa kakampantihan sa buhay Kristiyano. At ano ang mga ito? Pag-aaralan po natin. 5 lamang po ito. Una, andiyan po ang paglamig ng pananampalataya. At sabi po sa Revelation or Pahayag chapter 3 verse 15 to 16, sabi nating Panginoon, alam ko ang mga ginagawa mo, o alam ng Lord ang ginagawa natin. Alam ng Lord kung kampante tayo sa mga bagay na ginagawa po natin. Alam kong hindi ka malamig ni mainit. Mabuti pa sana kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Pag sobra tayong kampante mga kapatid, ganito ang nangyayari sa pananampalataya natin. Naglulukewarm tayo mga kapatid. Ibig sabihin, nagiging maligamgam po tayo. So yan po yung isa sa maaring mangyari sa atin. Isa sa panganib sa pagiging kampante po natin. Amen po ba? Sabi po dito, nagiging kampante tayo, isang Kristiyano, na kung saan po mga kapatid, yung fire natin sa ating Panginoon is unting-unting nawawala. Amen. So pangalawa po, sa panganib, sa kakampantihan po mga kapatid, ano po ang nangyayari? Yung pagiging madaling matukso. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kaya't mag-ingat ang sino man na nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Na kung saan po mga kapatid, ito po mindset natin. Tatanungin tayo, kamusta ka na? Ano ang laging sagot? Para tapos na ang usapan. Okay lang. Amen? O mas malalim na tanong, kamusta na ang faith mo? Okay naman. Okay lang. Yung pagsagot natin na okay lang, hindi natin namamalayan mga kapatid. Akala mo okay ka, pero hindi. Kasi bakit mga kapatid? Ikaw mismo, kampante ka sa sarili mo. Kung kailan mo lang magustuhan na umattend, dun lang aattend. Naakala mo na okay lang yung one time, big time, na nakapagpuri ka, nakapag-speaking in tongues ka, tas next week, okay na to, tama na to.
Okay na to. Na kaya pag dumating ang tukso, ano ang nangyayari? Ang daling bumigay. Sabi nga po mga kapatid, ang pinakadelikado. Tukso hindi po yan delikado. Kasi ang tukso, nandyan po yan talaga. Hindi yan aalis. Nakapaligid po yan talaga. Pero ang pinakadelikado pong tukso, yung mga tukso na hindi mo inaasahan. Yung hindi ka nakaredy. Yung kampante ka, yung biglang papasok, ayun na. Nagkasala na, nagkamali na. Kaya ayaw ng Diyos na maging kampante tayo. Yung tipong wala ka ng ginagawa or kung may ginagawa ka, pero lihis sa gusto ng ating Panginoon. Pangatlo, panganib sa kakampantihan, pagkawala ng spiritual na disiplina. Napansin niyo po yung picture? Ano pong nakita niyo sa picture? Maliban po doon sa nakasulat, ano pong napapansin niyo sa picture? Malabo. Nagiging ganyan yung spiritual discipline natin once na tayo po ay kampante. Unti-unti po nag-feel. Amen po mga kapatid. Kaya balik natin yung fire natin sa ating Panginoon. Sabi po dito sa John chapter 15, verse 4 to 5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang nangyayari po mga kapatid, dahil sa kakampantihan po natin, yung pagiging close, yung pagiging dikit sa Diyos, yun nga po, nabanggit po kanina, is unti-unti na tayo nahihiwalay sa Kanya. Dahil sa sobra po nating kakampantihan. Na ano po ang nangyayari? Ano po ba ang spiritual discipline na Kristiyano? Siyempre, andyan yung prayer lagi. Andyan yung pagbabasa po ng salita po ng ating Panginoon. Andyan po yung nakikipag-fellowship po tayo sa isa't isa. Nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Pero pag pumasok ang kakampantihan, kahit anong gawin po natin, nagiging okay lang. Okay na lang yung ginagawa po natin. Amen? Na doon po nagsisimula yung spiritual dryness po natin. Na ano po ang nangyayari? Nawawala na po yung gana natin sa Word of God. Amen po ba? Pero ito po, pinaparating sa atin ng ating Panginoon, dapat magkaroon tayo ng spiritual discipline. Kasi once na nakampante tayo, unti-unti itong nawawala. Amen po ba? At ano pa po? Pang-apat, pagiging walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Na minsan ang Lord, tinatapik ka na, deadma ka pa rin. Nakalatag na ang purpose na dapat mong sundin, ano ang nangyayari? Deadma pa rin. Amen? Sabi nga po mga kapatid, ang mahirap gisingin yung taong nagtutulog-tulugan. Tinatawag ka ng Lord para kang walang naririnig. Sabi po sa Romans 12:2, ano po ba ang nangyayari sa atin? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Na ang nangyayari po mga kapatid, instead na kalooban ng Diyos ang masunod, kalooban ng ating mga sarili or ng mundo ang siyang nauuna po natin. Mayaya ka lang na may birthday party, atin naman tayo agad. May nagaya lang sa'yo na may mapagkakakitaan dito, sama ka naman agad. Pero yung kalooban ng Lord, nasusunod po ba natin? Amen po ba? Na kung saan po mga kapatid, isa sa panganib pagdating sa pagiging kampante po natin. Kapag kampante po tayo, mga kapatid, dapat nandoon pa rin, tanong po natin sa ating mga sarili, ang ginagawa ko ba ay gusto pa ng Diyos?
O minsan ang nangyayari, parang inaakala na lang natin na tama yung ginagawa natin. Hindi ka attend, pero ilalagay mo sa isip mo, ilalagay ng demonyo ng kaaway sa isip mo na hindi para sa Lord naman tong ginagawa ko. Alam naman ng Lord ko ang nasa puso ko. Pero hindi mo namamalayan, mga kapatid. Hindi na pala kalooban ng Diyos ang nasusunod natin. Amen? At panglima po, mga kapatid, pagkawala ng pagpapala at paglago. Ayan. So nakatingin kayo sa PowerPoint. Tatanong nyo sa akin, Pastor, bakit parang pera na yan? O sa tingin nyo po, bakit? Pagkawala ng pagpapala at paglago. Bakit pera na? Ha? Bakit? Mali. Hindi po. Meron pa po. Ayan, nabanggit na po ni Elder Abby. Pera na. Naging bato pa. Ibig sabihin, may pagpapala na dahil sa sobrang kakampantihan mo, andyan na yung blessing. Nakaabang na yung blessing. Bubuksan na lamang ng Lord ang durungawan ng langit. Pero dahil naging kampante ka, wala ka nang ginawa, hindi ka na nagpalago ng spiritual mo, ano nangyari? Yung blessing na para sa'yo. Kaya pera na, naging bato pa. Ayun po, mga kapatid. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang manatili tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Pero ano nangyayari, mga kapatid? Konting pagsubok, hinto na kaagad. Konting problema, amen? Minsan nasa-sacrifice po natin yung pagdalo po natin sa gawain po ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang pagiging Kristiyano po is one-time decision po ito, mga kapatid. Na kung saan po kailangan tuloy-tuloy ang paglakad sa Diyos. Parang estudyante po yan, mga kapatid. Na pag tumigil ng pag-aaral, ano po ang nangyari? Hindi naman siya bagsak kasi tumigil eh. Pero, di rin naman umuusad. Nagiging ganun po yung sitwasyon natin pag tayo ay naging kampante. Amen po ba, mga kapatid? At sa pagtatapos po, ang paglaban sa panganib ng kakampantihan ay nangyayari sa pagiging consistent po natin. Hindi yan ayon sa nais lang po natin. Ang laban sa kakampantihan ay hindi isang beses lang, kundi araw-araw itong pinipili. Malinaw po, mga kapatid, araw-araw po itong pinipili. Dahil nais ng Diyos na madatnan niya tayo na handa sa muli niyang pagbabalik.